Sir Badong, inosente lang ang nagtataka. Ha? Yan ang utak ni Auntie Claire ngayon. Ha? Inosente lang ang nagtataka. Pucha, kapanahunan na. Kapanahunan namin yan, the woods. Totoo po bang umuwi na si PRRD? Uuwi na? Hindi pa po. Huwag kayong mag-alala. Dito nyo unang malalaman niya. Dahil ito ang una sa balita, huli sa impormasyon. Lahat nabigyan ng ayuda ng panahon ng pandemya sa panahon ni Tatay Digong. Tignan nyo na. Ngayon, mas malaki, doble ang budget sa ayuda, pero ang dami pong naghinagpis. Boss, nakapagtataka din po kasi alam nating mga Duterte supporters, kambal yan si Bongo at Bato. Tas nasa halos last na si Bato. Correct. Imposible po na iboboto nyo si Bongo na hindi nyo iboboto si Bato. Alam nyo po, eto po tignan nyo po formula po yan no? Para hindi lang pagtakhan. Kinakailangan may formula. Ang formula niyan, dahil usually nananalo karamihan mga pro-government, pro-admin sa midterm. So naglagay sila ng marami, di ba? Dapat may pumasok din na pinakasikat na independent. Si Willie Revilla pinapasok nila. Dapat meron din sa posisyon para hindi halata. So yung dalawa, si Bongo at si Bato. Di ba? Huling-huli kayo Alam niyo po, kakaiba po sa lahat ng kung nag-number 1 po si Bato, hatak niya yan lahat. Dahil ngayon, straightan ang laban. Straightan. Wala po ngayon na yung isa-isa, hindi po totoo yan. Sa galit ng mga pro-Duterte ngayon, no? Galit na galit po mga pro-Duterte, mag-i-straight po sila. Caitlyn, mukhang nabuhay ito si Caitlyn sa pagpasok-pasok. Good evening, Boss Bad, sabi ni Tess Renon. Sir, as lang po, paano sabi ni Auntie Claire, di daw tatanggapin ng government natin si Tatay. Sana po pupunta si Tatay Digong. Pinaliwanag po ni Attorney Harry Roque yan kanina. Pwede po yun kasi hindi naman na tayo member Di ba? Pwedeng hindi tanggapin. Kaya lang, ang problema kasi dito sa mga to, unfair Pag ipapahuli, nakikipagtulungan sa ICC. Mayroong kinikilala ang ICC paghulihin yung si Duterte. Duterte lang naman ang problema nila Damay lang lahat yan Pastor Kibuloy, yung iba pa. Damay-damay lang yan di ba? Napaka-unfair kasi napaka-unfair po yun kasi pagka papakulong si Duterte, dapat nakikipagtulungan tayo kasi mayroong batas-batas na Parang yung sinabi ni Chess Escudero, no? Alam mo to si Chess talagang lantara na to ng pagkampi. Sinasabi niya, sabi niya sa mga Duterte, akala ko ba hindi dapat kilalanin yung ICC? Sabi ni Chess Escudero, bakit binabanggit niyo yung Article 59 ng Rome Statute? Wala talaga no? Ibig mo sabihin, dapat masunod ang Duterte. Bakit nakakulong yung Duterte kung sila masusunod? Pinagbobolan yung mga tao. Kung nasunod ba Duterte, sa tingin nyo, hindi natin kinikilala ICC, nakakulong si Duterte. Hindi naman yung sinunod Tapos, bawal daw natin gamitin yun dahil hindi naniniwala si Duterte na may jurisdiction ng ICC. Bakit daw? Ibig mo sabihin, wag nang makipaglaban si Duterte sa ICC. Nakakulong nga Nakakulong nga si Duterte na sa ICC. Di lumabang ka na ng parehas. Kunin mo na yung pinakamagaling na abogado. Pinoproblema ni Conte tsaka nito ng badingdong na si Esguerra. Hindi ako sigurado, pero malamang badingdong ka. Panay tira mo ng pailalim
Esguera tsaka tong napakagandang si Conti, iniintriga kung saan. Ngayon, intrigahin din kitang hinayupa ka. Intrigador kayo eh. Wala kayong pakialam. Kung saan kukunin yung pambayad. Ibig ba sabihin, sa bulsa lang ni Duterte dapat manggaling yung pambayad? Tukmol na to. Kahit na gaano kahirap ang tao, basta maraming kaibigan, kayang kumuha ng magaling na abogado. Kinu-question saan daw kukuha ng pambayad kay Kaufman. Utot nyo. Gusto nyo kayo lang may magaling na abogado? Huwag nyong pakialaman. Kung saan kukuha. Marami nagmamahal kay Tatay Digong. Nanalo ng presidente. Anong gusto nyo palabasin? Magnanakaw si Digong? Hindi dapat dinimanda nyo rin ng pagnanakaw. Palibasa mga chismosa ka, Esguera. Chismosa ka. Hindi ka chismoso. Chismosa ka. Intrigador po siya. Saan kukunin yung pera, pambayad? Anong ibig nyo sabihin? Huwag na mag-abogado dahil mahirap? Pag mahirap, kayo pala ng lalait eh. Pag mahirap ang tao, wag na magpakulong na lang habang buhay, wag na lumaban kasi walang pambayad. Eh kung ipangutang, wala kayong pakialam. Wala bang mayaman na kaibigan si Duterte? Kan kukunin yung pera. Puta yung mga biktima nga nakapaghabla sa ICC. Hindi namin tinatanong eh. Saan kumuha ng pera yung mga sinasabi yung nakatsinelas na biktima para magsuplong sa ICC. In fact, sino nakakaalam ng ICC na pwede ka pala magsumbong? Ang tanda ko na nga eh. Diyan kukuha ng pambayad ng abogado. Anong gusto nyo? Huwag na mag-abogado na magaling? Anong gusto nyong abogado na lang? Sino na lang gusto nyong abogado? Si Harry Roque? Biro lang, biro. Magaling na si Harry Roque. Kinukut nga natin. Pinatatawa ko lang kayo. Ang problema nyo po siya. Masyado kayong chismosa. Pakailam nyo kung saan kumuha. Ba't sa tingin nyo sa asawa niya, ano yan? Tambakan kayo ng pera ni Abansenya. Si Tatay Digong lang mahirap. Yung asawa niya, hindi. Si Bongo pa. Oh. Mga NPA lang ang alam na magsumbong sa ICC. Roro, dapat may unit. Yari sila kay BP Sara eh. 30,000. Ha? 30,000. Asa ng pangalan. Paulit-ulit kayong media. Media na binabanatan ni BP Sara. O ngayon kayong media. Kami, ako particular, hindi ko alam yung ibang vlogger. Ako inaalam ko muna bago ko nasigurado ko sa mga balita ko. No? Hindi ako nagtitiwala. Eh kayo, media nakausap ko. Sabi nyo, fake news kami. Kayo pala fake news eh. 30,000, may pangalan ba? Wala. Dahil narinig nyo lang kay sa napakagandang si... Ayaw ko magsalita ng negative eh. Kaya sasabihan ko na mga masasamang itsura.
Sasabihan ko nila na maganda. Di ba? Masarap pakinggan. Sa napakagandang si Maria Reza. O, yan lang pinagkunan nyo eh. Asan yung mga pangalan niyang? Alam niyo po, kayong mga reporter, kayong mga taga-inquirer, lahat po na reporter ng mainstream media, lahat, as in lahat na reporter niyan, wala ba kayong kakayahang mag-research? 30,000, naniwala lang kayo? Walang mga pangalan? Uto-uto pala kayo eh. Or hindi kayo uto-uto. Dalawa lang yan. Kung hindi kayo uto-uto, dapat nag-research kayo kung totoo ba yung sinasabi ni Maria Reza. Hindi yung tanggap kayo ng tanggap. Alam niyo ginagawa nila, kino-quote lang nila eh. Kini-quote nyo lang eh. Yung mga magagandang kababaihan. Napunan nyo ba? Lahat ng kaaway ni BP Sara, ang gaganda lahat. Maria Reza, Cristina Conti, si French Castro. Ang gaganda lahat, no? Lahat ng kumakalaban kay BP Sara, panay magaganda. Yung outstanding yung kagandahan, yung kahit dalawa na lang kayo sa isla, kahit dalawa na lang kayo sa isla, o si Kimbo pa, pagdududahan mo pa. Wala ako naririnig na magandang umaatake kay BP Sara, no? Talagang lahat talaga ng umaatake, talagang putya. May kakaibang dating eh, kakaibang beauty. Exot. Iba no, hindi sila eh. Alam niyo kagandahan nila, natatangi. Yung kumbaga aangat sa lahat. Kumbaga pag may lahat ng babae na yan, pumili ka dyan. Mapipili mo talaga eh. Kasi angat na angat yung beauty nila eh. Kumbaga sa wala ka itulak si pain. Nakakaganda yata yung pagiging galit kay BP Sara, no? Guro nakikita, putang ganda naman ito, magalit kaya ako. Siguro makita nila sa BP Sara, ganda naman ito, ang talino pa, may leadership quality pa, magalit kaya ako sa mundo. May kakaiba sa beauty nila. Hindi lang exotic eh, parang talagang yung talagang mummified beauties. Wag niyong na mummified beauties. Ibig sabihin ang kanilang, di ba yung mummy, binalot? Yung kanilang kagandahan ay tinago ng mahabang panahon. Tagun-tago, preserve, correct. Napakatagal na itinago. At nang nahukay, hinangaan ng lahat. Di ba hanga tayo sa mga tama, preserved by time. Matindi. Tapos talagang sila pag unang kita mo, mapapanganga ka eh. Katulad ng mga mami sa Egypt, di ba? Pucha, unang bukas niya, talaga my goodness. This is amazing. Yung sila, yung kagandahan nila parang napaka-rare na talagang parang kayamanan na talagang hindi pang karaniwan kaya dapat ibaon. Hindi pangkaraniwan, dapat itago at ibaon.
Grabe. Hindi, hindi nga, 'di ba? Ihilera mo 'yan. Ihilera mo 'yan, halimbawa, ano, yung ano ka, yung yung naghihingalo ka. Tapos silang tatlo magdadasal sa'yo. Maria Ressa, Cristina Conti, si French Castro. Puta, nakaganyan sa'yo. Paggising mo, nagkamalay ka. Parang mga anghel. Ayun, yun ang pinakamagandang description ng mga pagmumukha nila. Para sila mga anghel. Ipinagheheli ka. Sa kadagat-dagat ng apoy! Kadagat-dagat ng apoy! Ipinagheheli sa karagat-ragatang apoy. Ang ganda naman description ko sa inyo, ha. Kagandahang walang kaparis. Kaya Maria. Parang, Diyos ko, napakabait ko naman. Bakit ako napunta dito? Lord, ano pong ginawa ko? Napakabuti ko nung nabubuhay ako. Bakit nyo ko... Ibang klase itsura nila lahat, no? Wag na magkaroon ng kaparis. Walang kaparis, pero sana wala na talaga. Hay nako. Isinumpati. Wag naman si si Dilima, hindi siya kasama diyan. Iba yung ano ni Dilima, putya, nakakadali pa yun. Meron pang ano yun frailty sa woman yun eh. Si Dilima, ibang uri yun. Mga frailty sa woman yan. Yung mga ano nila yan. Hindi pang attorney mukha. Endangered species. Incomparable. Wag tayo, baka makontempt tayo. Wag si Paduano, puta, baka makontempt tayo. Baka mapatawag tayo. Wag yung mga yan. Maganda na maganda, hindi na tayo na pinapatawag sa TRICO. Iba kasi sila eh. Siguro, iba sila kung umatake kay BP Sara kasi. Siguro naiisip ko lang, no, yun yung ganda naman itong anak ng presidente na to, matalino, magaling, mahusay na leader. Mamuhi tayo. Yung tumindig pa lang si BP Sara, meron pong mga ganun eh, di ba? Yung tumayo ka pa lang, wala pang ginagawa si BP Sara, galit ka na. Nagpupuyos ang yung damdamin. Alam niyo po yun, kasi lahat ng hindi nila nakikita sa sarili nila, nakita nila kay BP Sara. Kumbaga, in fairness, matatalino po sila. Ay, teka muna. May baba. Ay, teka lang. May isang hindi matalino. Yung model ng St. Peter pala hindi kasama doon. Bawiin natin. Hindi, in fairness nga, no, kung nasa yun na lahat, matalino, lahat. Mamumuhi ka pa rin kay BP Sara eh. Kasi pare-pareho kayo matatalino, pare-pareho kayo. Hindi naman po, wag niyo naman sabihin yung ganda, sabi nga sa inyo iba eh.
Makinis lang si BP Sara. Yun lang daw ang lamang, makinis lang. Pumapalag. Ay kasi nga kung ikukumpara niyo sa iba, kung reptilian beauty ba di ba? Di ba kung, di ba, ganun naman depende sa lahi yan Kung reptilian po yung pinag-uusapan natin, yung mga hayop na may mga kaliskis, ay makinis na sila. Makinis na sila kung may kung sa mga may kaliskis. Kasi sabi nila, putya, hindi naman kami nagkakalayo nito na BP Sara. Bakit siya? Bakit siya nakukuha niya lahat?